So, what's up sa inyo mga tet kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik tayo dito sa Grow a Garden. So, ngayong araw mga tet kuya, tuturuan ko kayo or bibigyan ko kayo ng guide kung paano po pumili ng mga alternative na plants or crops na pwede nyong itanim sa garden kung wala pa po kayong sugar apple. So, kung di nyo po alam, ang sugar apple ay yung pinakabagong seed na pwede nyong mabili sa seed shop. Okay? Siya yung pinaka-last ngayon and sobrang rare niya mag-stock. Actually, wala pa akong nabutan na nag-stock ng sugar apple. Pero sabi nila kagabi, meron daw. So, kung nakakuha kayo, congrats po sa inyo sa lahat ng nakakuha. Pero sa mga hindi nakakuha na natulog tulad ko, tuturo ko sa inyo yung mga alternative fruits na almost similar ng price o mas better pa po sa sugar apple. So, itong mga fruits or crops na ituturo ko sa inyo is mga multiple, ano rin sila, yung parang madamihan sila maglabas ng mga fruits, okay? And permanently sila and currently available sila sa shop dito sa event, okay, na makukuha natin. And hindi ko isasama yung mga limited na wala na tulad ng Candy Blossom kasi hindi na sila obtainable para sa ating mga players, okay? So itong guide na to is maganda lang para sa mga tulad ko, yung mga katulad ko na nasa billion pa rin and naghahanap pa rin po sila ng plant or crop na pwede nilang itanim sa garden nila para makaipon ng maraming shekels. So bago natin umpisahan tong video to, syempre hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mga pa-wash out. So unang fruit or crop na pwede nyo itanim para sa inyong garden mga tekuya, an alternative for sugar apple is ang nectar thorn, okay? Ang nectar thorn is very cheap and sobrang mura lang niya talaga. Kailangan nyo lang ng dalawang cactus, isang cactus seed at isang nectar shade plus yung 20 honey, okay? So yung cactus mga tikuya, madali lang siya makuha dahil ang cactus po ay nabibili lang sa seed shop. And madalas sa seed shop is merong multiple spawn ng cactus and very common lang siya, okay? So hindi siya mahirap mag-stock, di katulad ng sugar apple na sobrang rare. So pag nakakuha kayo ng multiple cactus seed, itanim nyo lang yung isa para meron kayong source ng cactus and yung the rest pwede nyo na pong gamitin panggamit sa recipe ng nectar thorn, okay? Ngayon, yung nectar shade naman mga titkuya is nabibili po kay Queen Bee, okay? Si Queen Bee is nagbebenta ng nectar shade and multiple seed for 5 honey. So very cheap lang siya, madali lang siya mabili. Kailangan nyo lang talaga ng mga poly para lang ma-convert sa honey tapos makabili na kayo nito. So tumutotal siya ng over 25 honey para sa isang nectar thorn na seed, okay? Kasi 20 dito, tapos kung isa lang ng nectar shade ang binili nyo, 25 honey lang. So madali lang siya, di ba? Hindi siya ganoon kahirap i-crop, okay? O ngayon, papakita ko sa inyo kung ano ba itsura ng isang nectar thorn. So yung nectar thorn ko dito is masyadong malaki kasi ginamitan ko to ng sprinkler method. Kaya masyadong malaki. Kaya magtatanim tayo ng bago para sa each crop or plant na i-mention ko, no? Para makita ninyo kung gaano ba talaga siya kabilis tumubo and gaano ba siya talaga kalaki. So kunin ko lang yung nectar thorn ko dito, tapos gagamit lang tayo ng watering can, okay? So tanim natin tong nectar thorn na to and sprayan na natin ng tubig. Gaano ba katagal to tutubo? Oh, mukhang hindi siya mabilis tumubo ah. Mabilis lang siya tumubo, mabilis lang pala. Nauna lang yung salita ko. So, makikita nyo, medyo malaki yung ano niya, yung plant niya, okay? Medyo malaki yung plant niya, yung pinaka base plant niya compared doon sa sugar apple. Kasi sugar apple ano lang yun eh, manipis lang siya, kung hindi nyo alam. So papakita ko na lang sa screen, medyo manipis lang siya compare dito. So ngayon, antayin na lang natin to tumubo mga tetkuya, no? Antayin na lang natin to tumubo tong nectar thorn. Tapos titignan natin yung kung magkano ba siya pag binenta, okay? So balik tayo dito sa nectar thorn muna, no? Tumubo na yung nectar thorn natin, nagkaroon na siya ng bunga, okay? Nagkaroon na siya ng bunga. Nakita nyo naman na
maliliit lang yung bunga niya. Hindi siya katulad ng ganito sa akin dito sa sinabi ko nga. Kasi nga naka-sprinkler method to kaya sobrang lalaki ng bunga niya. So, ito yung natural na bunga ng isang nectar thorn. Maliit lang siya pero makapal yung pinaka-base na plant niya. Yung bunga maliit lang. So, hindi pa sila fully growth pa pala. So, babalikan ulit natin kapag fully growth na. Okay? Apple! Yon, sumakto. Pag nagre-record ako, nagkaroon ng stock ng sugar apple. Sugar apple. So, di naasahan no, mga atit kuya, nagkaroon ng stock ng sugar apple habang ine-edit, habang nire-record ko to, I mean, no? So, mamaya tatanim ko na lang yan. Anyway, proceed tayo sa pag-collect nitong nectar thorn. Meron na tayong bunga. Okay, meron tayong 8.6 kg. And check natin kung magkano siya pag binenta. Ang alam ko, nasa wiki, according sa wiki, is ang minimum nito is 40k, no? 40k, almost same with sugar apple. So, tignan natin kung magkano kikitain ko. 68k. Ay, may friend bonus pala ako. Sorry. So, ito mga ating kuya, lumipat na ako ng server. Wala na tayong friends dito. Tatry ulit natin if magkano ba ang kikitain natin dito. Ito, nasa 5 kg lang. Almost 6. So, medyo mas mabigat yung kanina. Kung 40k ang minimum, magkano kikitain natin dito? 40k. Actually, yun. Sakto. 40k nga. So, tumpak, no? Tama ang wiki. Nasa 40k ang minimum for nectar thorn. So, parehas na parehas pagdating sa sugar apple kung titignan natin. So, kung wala kayong sugar apple, kung di nyo nabili yung kanina, nakaka-stack lang, okay? So, pwede nyo itanim yung nectar thorn. Hindi siya ganong kalakihan. Ay, yung pinaka-base plant niya is medyo malapad compare sa sugar apple. Pero yung mga nilalabas yung fruit is hindi ganong kalakihan. Pwede nyo pagkakitaan. Pero pag mag-sprinkler method kayo, ganito po kalaki yan, ha. Sobrang laki po niyan, okay? Sobrang laki po niyan. Kaya medyo maano yung garden nyo. Medyo magkakagulo-gulo kasi magulo yung pagkakaspawn ng ng fruit nito no. So mag-ingat na lang kayo pagdating doon if medyo gusto nyong may design or maayos yung garden nyo. So another crop naman or plant na pwede nating alternative habang inaantay natin yung ating nectar thorn na tumubo is pupunta tayo dito, babalik tayo dito kasi nandito rin yung next na plant, okay? Yung next na plant po is nakukuha sa crafter seed. So ano po yung nakukuha sa crafter seeds na maramihan din and almost same like sugar apple, which is yung coco vine, okay? So yung dragon pepper, yun talaga yung pinakamaganda. Pero, sortihan lang kasi. Pero yung coco vine, medyo mas mataas pa yung chance na makuha nyo. Okay, ito talaga itong dalawang to. Pwedeng alternate o mas better pa sa sa sugar apple. Mas better pa actually. Mas better pa tong dalawa actually sa sugar apple. So, ang problema nyo lang, kailangan dito ng 20 honey. Okay? 20 honey kasi bibili nyo pa po yung flower pack. Kung wala kayo, bibili nyo pa yan dito kay Queen Bee na nagkakalaga ng 10 honey each, okay? Madalas isa lang yung stock or dalawa. Dalawa yung pinakamarami sa pagkakalam ko and madalas isa lang yung stock. So, ganito yung itsura ng flower pack. Ikakrap nyo lang din siya, okay? Ikakrap nyo lang katulad ng nectar thorn. Kailangan nyo lang ng 10 honey para dyan. So, total of 20 honey kasi pagka ikakrap nyo, another 10 honey po, okay? So, ganito yung kakalabasan, yung crafter's pack. So, meron lang kayong 4% para makuha yung coco vine, okay? So, benbo, yung nakuha nating isa. Maganda rin yung benbo, guys. Actually, crocus. Last crafter natin is violet corn. So, mamaya may mention ko rin yung violet corn. Pero magpo-focus tayo sa coco vine, okay? Coco vine. Wala pala akong coco vine dito. So, pupunta tayo doon sa alt ko. So, nandito tayo sa alt ko mga kuya. And meron siyang coco vine, no? Titignan natin kung gaano ba kabilis tumubo. Kung mabilis lang ba to. And gaano ba siya kalaki. Alam ko ang coco vine manipis lang din siya. Kasi para siyang coconut na grapes. Okay? So, medyo siya. Kung kapare siya ng grapes, medyo lalawak to. Okay, depende siguro kung gaano kahaba, hindi ko lang sure. Pero tignan natin, tanim natin tong coco vine, okay? Tapos lagyan lang din natin siya ng watering can. So mabilis siya tumubo. Mabilis lang yung pagka-water ko tumubo agad siya. Makikita nyo, mahaba na siya, parang grapes, okay? Mabilis lang siya tumubo. So malapit na natin siya 100% mga kuya yung coco vine. So hindi pala siya sobrang bilis tumubo.
makikita nyo medyo malaki siyang ano, magalamay siya katulad ng grapes nga, sabi ko sa inyo. Pero coconut yung parang bunga niya, okay? So, kung hindi kayo, ayun nyo ng gento sa garden nyo, pwede namang hindi kayo magtanim. Pero, ang kinagandahan po kasi ng coco vine, mahal yung pinakabunga niya, okay? Mahal yung bunga niya. So, ayan, antayin na lang natin to tumubo or magkaroon ng bunga. Tapos, babalikan natin kung magkano bang kikitain natin dito, okay? So, mga tikuy, nagbabalik tayo dito sa ating alt account at tumubo na yung coco vine natin. No? Nagkaroon na siya ng bunga. So, yung coco vine. So, 14 kg siya. Para siyang coconut talaga. Mabigat siya kahit maliit lang. And, sabi sa wiki, 60k, okay? Nasa 60k ang presyo ng isang coco vine minimum, okay? So, 60k minimum, titignan natin kung magkano bang makukuha natin para sa isang non-mutated na coco vine, okay? 75k, so mas malaki. Okay, kasi siguro mas mabigat ng konti, pero nakita nyo naman, 75k yung coco vine. So, very worth siya ng tagal kung ipapamutate nyo and papalakihin nyo, gagamitan nyo ng sprinkler method. So, mas okay siya, no? Ang problema nyo nga lang, pagdating po sa coco vine talaga is kung paano siya nag-i-spread, okay? Para siyang grapes. So, baka hindi nyo gusto yung gento pagdating sa garden, lalo na kapag nasasakop nyo yung ibang part ng garden nyo na ayaw nyo magkaroon ng ibang klaseng plant, no? So, nakakasira siya ng aesthetic kapag mahilig kayo mag-plant ng magaganda lang. So, pero worth siya pag alternative ng sugar apple. Okay? Maganda siya, maganda. So, mga tet kuya, proceed naman tayo sa next fruit natin kasi yung coco vine pa natin sa alt account is hindi pa rin natubo. Medyo matagal tumubo yung pinakabunga niya compare sa nectar thorn. So, magpo-proceed muna tayo sa next na fruit or next na crop na pwede nyo ano. So, yung next na crop is makikita po dito ay queen bee, okay? Kay queen bee lang po ito nabibili. So, yung next na crop na tinutukoy ko is ang hype fruit, okay? Yung hype fruit po is medyo mahal kasi 40 honey po siya, okay? And yung hype fruit is very rare na mag-spawn or very rare mag-stock kay queen bee. So, hindi nyo siya lagi makikitang nag-i-stock katulad nila nectar shade. Kahit yung nectarine nga, minsan hindi po nag-i-stock eh. Bihira lang din yung nectarine. So, yung hype fruit is mas bihira mag-stock compare dito sa mga to. Buti na lang, meron tayong nakatabi na seed for hype fruit. Okay, nagtabi talaga ako. Buti na lang. So, papakita ko sa inyo. Kasi yung hype fruit ko po is may mga ano to eh. May hype fruit naman ako dito. Pero ang problema nga, meron silang mga mutation. So, hindi ko mapapakita sa inyo yung parang walang mutation. So, ngayon, tatanim natin to. Kunin ko lang yung water sprinkler. Or watering can pala. Watering can. So, tanim natin tong hype fruit. And sprayan lang natin kung mabilis ba siyang tumubo. Tingnan natin. 0% growth pa rin, no? So, ilan pa kailangan para tumubo ka kagad? Okay, mabilis lang siya tumubo. Compare sa coco vine, tsaka sa nectar thorn, sobrang bilis niya lang actually. Sobrang bilis niya lang. And medyo maliit lang yung puno. Kita niyo naman. Maliit lang yung puno pag kinumpare natin siya sa ibang puno katulad ng cacao or katulad ng mango, no? Medyo maliit lang siya. Ito kasi cacao to eh. So, maganda. Maganda rin yung pagkakaano niya. Aesthetic nung pinakapuno niya, no? So, maganda siyang, no? Para siyang Japanese style na puno na bonsai na maliit kung mapapansin nyo. So, antayin na lang natin yan tumubo ng bunga. Tapos, titignan natin kung gaano ba kamahal yung makukuha natin. So, nandito na ulit tayo mga tikuya para sa ating hype fruit. So, ang problema nga lang sa hype fruit natin is nagkaroon ng poly. So, hindi naman malaking problema yan kasi meron tayong cleaning spray para dyan, no? So, tatanggalin natin kasi gusto natin makita yung walang kahit anong mutation. So, tatanggalin natin mutation. So, kukolek na natin to. Okay? Nasa 10 kilograms tong nakuha natin. So, kung sabi sa wiki na nasa 55k ang minimum value ng isang hype fruit. So, titignan natin kung tama ba. Sell natin to. Magkano? 100k? Ang laki!
Ang laki po ng ano, ang laki ng value nung hive fruit na yun. Partida tinanggalan ko pa ng poly yun, wala pong poly yun, tinanggalan ko. So, try pa natin isa pa. Eto ba, may poly? May poly ba 'to? Ay, tinanggalan ko na ulit. May poly pala 'yon. So, ay hindi ko pa pwede claim. Maliit pa pala siya. So, ito kasing hive fruit mga ate kuya, recently binabap siya ng binabap according sa wiki. So, papakita ko na lang sa inyo. Tumataas ng tumataas yung value ng fruit. So, kaya maganda kung makakakuha kayo, mag-stock na po kayo, okay? So, karamihan sa inyo malamang hindi na nakuha nito kasi mas inuuna yung sa dragon pepper or yung sunflower. Pero maganda rin yung hive fruit actually. So, kuha kayo if katulad ko kayo na hindi pa masyadong kamahalan yung mga plant na tinatanim, okay? So, kuha kayo ng hive fruit, hindi naman masama kumuha. So, tatry natin antayin tong isa, tapos titingnan natin if nasa 100k din to, okay? Ito na mga ate kuya, tumubo na and fully grown na tong isang hive fruit natin and 10 kilograms din siya. So, hindi ko sure kung laging 10 kilograms to kasi alam ko nakakuha ko ng below 10 nito dati. Below 10. Walang kahit anong sprinkler yan. So, nakita nyo naman, watering can lang po yung ginamit ko. So, try natin if 100k pa rin ba to. Kasi, ang laki nun kung 100k. Mas mahal pa siya sa dragon pepper na minimum. Okay? Kung ganun mangyari. So, 100k talaga. 100k. Ang laki. Ang laki ng presyo nung hive fruit. So, kung ako sa inyo, magtanim kayo ng hive fruit, no? So, para hindi sayang kasi bihira lang mag-stock ba. And mawawala na to. So, kunin nyo na yung hive fruit hanggat kaya nyo pa. So, maganda siyang itanim. Okay? So, yung last na titignan natin mga kuya and hindi ko ina-expect na magkakaroon ng stock is yung sugar apple. So, hindi ko dapat talaga isasama to kasi wala akong sugar apple. Eh, nagulat ako habang nagre-record. Nagkaroon ng stock, no? So, guro napansin ni Jandel na kailangan ko. So, try natin itanim and tignan natin kung mabilis ba siyang tumubo like the other alternative crops na mga sinabi ko. Tignan natin. Okay. Hindi pa rin siya nag-grow. Hindi pa rin nadadagdagan. 0% pa rin siya. So, madami bang tubig ang kailangan niya compare sa ibang crops. Mukhang matagal siya tumubo. 1% parang. Nakailang watering can na ako. So, mukhang matagal siyang tumubo, okay? 2%, matagal siyang tumubo. So, baka hindi ko na mapakita tong sugar apple kasi mukhang matagal siya tumubo. So, baka kailanganin ng sprinkler pag ganito. Ops, beka lang. Tumubo na siya, okay? Tumubo na. So, 50% na tayo. Dagdagan na natin. Mukhang nahigop na lahat ng tubig. Okay, nagkakaroon na siya ng... Ayan na. 97 Hindi pala siya ganun katagal. Mas matagal pa rin yung Coco Vine, okay? So, mas mabilis pa rin to compare sa Coco Vine. And yung puno niya, manipis lang din, okay? Sabi ko sa inyo, manipis lang yung puno niya. Compare sa ibang minention ko. So, ayan. Fully grown na yung sugar apple. Antayin na lang po natin siyang magkabunga. Then, i-compare natin siya, okay? So, ito na mga kuya, finally, tumubo na yung sugar apple. Medyo matagal siya tumubo or magtagal siya magkabunga. Pero mas matagal yung Coco Vine. Napansin ko kasi yung alt ko ngayon, iisa pa lang yung Coco Vine fruit na tumutubo ulit. So, mas mabilis to compare sa Coco Vine. So, tignan natin kung magkano to. Sugar apple, ang nakuha natin is almost 7 kilograms, okay? Sa wiki, according sa wiki, nasa 43,000 ang minimum price nito. Mas mataas ng konti pala to sa Nectar Thorn. Kasi sabi ko kanina, almost same lang sila. Pero almost same nga lang naman kasi 3K lang yung lamang. Pero tignan natin if, totoo nga, 43K yung minimum na makukuha natin. 43K! Okay, tama yung wiki. Tama yung bigay nilang info bot dun sa sugar apple. Pero try pa natin isa pa. Sugar na apple. Ito medyo mabigat. 12 kilograms. Medyo malaki-laki. Baka nasa 60 na to. Tingnan natin. Magkano kaya? 90! Okay. Mahal din siya. Pero hindi sila kasing mahal ni hive fruit, no? So, para sa akin, mas maganda si hive fruit compare kay sugar apple. Pero mas madami ata bunga ni sugar apple compare kay hive fruit kasi ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? Tama ba? 7, 8.
mas madaming bunga si sugar apple compare kay high fruit, pero mas mahal si high fruit. Ngayon si nectar thorn naman is somewhat okay lang, pwede na. Then si cocoa vine is okay lang din, okay lang, pero matagal siyang tumubo, matagal din yung bunga niya, mas matagal kaysa kay sugar apple. Then yun nga, sabi ko, si violet corn is pwede nyo itanim, special mention lang yun kung meron kayo nakuha, kasi nasa 45,000 pa rin yung kukuhanin yung shekels sa kanya nang walang mutation. So yun mga kuya, yung mga sinabi ko na crops or plant na mga alternative is suggestion lang naman, 'di ba? So hindi ko pinipilit na itanim ninyo. So at least meron kayong idea. Pinakita ko sa inyo kung ano ba yung mga fruit na to and ano ba yung presyo nila kapag binenta nyo ng walang kahit anong mutation, and kung gaano ba yung kung ano ba yung magiging itsura nila sa garden mo. So nakita nyo naman, karamihan sila sa kanila is magaganda talaga, okay? So maganda pa rin si sugar apple, kung makakakuha kayo sugar apple pa rin maganda, and masasuggest ko talaga kumuha kayo ng high fruit, no? So hanggang dito na lang ako mga kuya. I hope na may natutunan kayo sa tinuro ko ngayon, kasi ngayon lang ako nakagawa ng tutorial or guide para sa grow garden, kasi habang nag-grind ako kagabi, iniisip ko rin ano bang pwede kong ipalit sa sugar apple, kasi wala pa akong nakukuha ng sugar apple, ngayon ko lang nakuha nung nagre-record. So yun, so I hope nagka-idea kayo kung hindi kayo nakabili dahil may pasok na, okay? So pwede nyong gawing alternative yung mga plant na sinabi ko, okay? So try nyo yun mga kuya. So I hope nag-enjoy kayo and may natutunan kayo. Huwag nyong kakalimutan mag-like, mag-share, and mag-subscribe para maging updated kayo sa next video natin. Okay? So next video, tatry ko ituro sa inyo or bibigyan kayo ng alternative para sa sunflower. Alternative pang sunflower. Kasi ako wala pa rin ako sunflower sa main ko. Sa alt lang ako may sunflower. So makikita nyo meron ako ditong mga nakatanim for alternate na sunflower, kasi wala pa akong alternate na pang sunflower. Yung sa candy blossom, ang pwede lang alternative na pwede nyong itanim for candy blossom is yung dragon pepper. Yun lang yung pinaka malapit na multiple tapos mahal na masasuggest ko. Kaya hindi ko magagawa ng video kasi wala akong dragon pepper. Pero yun. So yun, hanggang dito na ako mga kuya. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye bye!